taga Sibato. Yan. Shout out sa mga taga Sibato na tumulong sa amin. Hindi kayo sa laot, Bisambo. Mga kasukay sa Kaluya. Ayun na yung driver natin. Dami kasi ni subad. Kaya dayo tayo. Driver natin. Malayo pa kasi yung naparkingan namin ng bangka. Nagunas na. Wah, lawod. Layo, saan mo yan, no? Ganun. Kalau yang nasa tabi. Kami sunano? Gimo, magtas kamay. Gito lang, magtas kamay. Op. Yan, dito na tayo. Ganda talaga ng pier dito. Ito yung pier ng Tonggo sa bayan ng Kaluya. So ilan doon banda, iyon po yung harap ng Boracay at saka Carabao Island. Yung namang yung isla naman na yan, oh. Yun yung Sibato Island. At ito yung mga bangka dito nakapark kasi kahit na malakas yung hangin, walang alon dito. So doon banda kasi kami sa may Masanag. Kapag malakas, malalaki yung alon. Tapos ito yung DFAR, yan yung service namin na tumawid dito para magdayaw ng pangisda. So ito abangan natin mamaya mga kasuber kung mayroon tayong mahuli. At si Kinkin kukuha ng bangka. Kapay, yan. Yan yung kapay natin. May linti pa dyan. Diyan lang butang ako lang madala. Linti kailangan mo? Boom. Ito bababa tayo. Sana mayroon tayong mahuli ngayong araw para kung naman yung sulit yung pagdayo natin dito. Sa si Kinkin yan yung bangka, yung kay tatay.
ito mga kasupir, bababa tayo sa ilalim ng mundo. Abo Kem! Abo! Matabo! Ang dami daw pero sabi niya iwan. Sino nakariya? Mahirap to mga kasupir kapag madulas, delikado. Talagang masusugatan ka dito. Kaya dapat kunting ingat lang. Ayan. Up sa ibabaw. Madulas. Ouch. Oh. Ay. Si tatay pa, ikaw na masakay kay tatay. Ikaw na makarga kay tatay. Ay, awa pas tatay. Okay, ayan. Ayos. Alis na tayo. Hindi pa nakarating si tatay mga kasupir kaya mauna na lang kami. Abot na niya oh. Nakatsokran? Ayan na. Di nang dalon dyan. Dito na tayo sa spot kung saan nakakulong yung kapatid ko. At ito yung iba nakakulong din. Tapos yung iba naghahabol din ng luta, ng kawan. At pagdating nga namin dito mga kasupir ay agad namin hinulog yung lambat para palitan namin yung nylon kasi nasa 1 o 2 kilo yung isda. Kung hayaan natin na hindi natin palitan ito, baka sirain niya at makawala pa yung mga isda. Medyo nahirapan kami mga kasupir dahil 3 lang kami. At saka malaki yung bangka. Malakas yung hangin at alon. Kaya medyo mahirap. Habang hinihintay namin yung kasama namin, inumpisahan muna namin kasi yung iba nandun pa sa tabi. At yung iba naman ay naghahabol pa ng kawan na tulingan kasi marami pa sa labas. Kaya habang wala pa sila, umpisahan muna namin. At dahil sa kalakasan ng hangin mga kasupir at malalaki din yung mga alon, so nag-decide kami mga kasupir na paandaran lang yung makina. Kasi mabigat talaga hilahin dahil kulang tayo sa tao. So yung ginawa ay pinaandaran at saka ineriyahan. At ito mga kasupir, kakatapos lang namin na pinaikutan, so secured na ito. Habang naghihintay pa kami ng konting oras, ayan po, at pumunta ako sa loob at tiningnan ko kung gaano karami yung isda. So estimated natin dito mga kasupir is nasa 200 kilos lang or 180 piraso kasi malalaki din yung iba. Ngunit tumimbang din ito lahat ng nasa 250 kilos. Malalaki din kasi yung iba mga kasupir. Nasa 1.5, mayroon 2.2 at saka mayroon tagi 1 kilo. Kaya kahit nasa 180 piraso siya, talagang lalagpas siya sa 200 kilos dahil malalaki yung iba. Kaya nga tumimbang ito ng nasa 250 kilos yung naibinta namin.
ito yung unang pagkakataon natin mga kasuper na nakakulong tayo ng tulingan. Unang video natin ito. So palagi naman kami pupunta dito sa Kaloyan, ngunit ito lang ang pagkakataon na nakakulong kami ng tulingan na mayroon tayong mayroon tayong video. Okay na rin ito. Mabuti na rin ito sa wala. At dito mayroong tumulong sa atin na mga mangingisda din dito sa Kaluya Island. Sila po yung mga taga Sibato. Ito po kasi yung lambat na nabatak namin. Ito po yung unang nakakulong ng tulingan bago kami nagresponde mga kasuper. Kasi ito po ay nylon. Kaya kunin muna namin kasi dahil sa lakas ng alon at mahirap ito kunin kapag dumapa na sa mga bato at saka sa corals. Ayan, shout out sa mga taga Sibato. Yan po sila yung mga tumulong sa amin. Ayan, maraming salamat po sa inyo. At pagkatapos natin dito mga kasuper ay kukunin na natin yung isda. At ito nga mga kasuper, at magsimula na tayo. Ito na naman yung gagamitin natin kasi yung una nating hulog doon sa loob ay kapos yung lambat, medyo maiksi. Kaya ito, paikutan na natin sa loob para matapos na mga kasuper. Kasi palakas ng palakas yung alon at hangin. At ito nga mga kasuper, at sumisid tayo. Kailangan kasi natin na ilapat yung lambat at saka mayroong tao sa ilalim para hindi dumaan yung isda. Kasi pag pasikip ito ng pasikip mga kasuper ay lalong pumapalag yung mga isda. At kung walang tao sa ilalim ay baka makawala. Kaya kapag may umahon, dapat mayroon sumisid para magbantay. Kung sakali man na nakaangat pa rin yung lambat ay hindi makadaan yung isdang tulingan. At yun mga kasuper, at kung makikita ninyo masikip na. So kapag kaunti na lang, pag pinaliit pa natin to ng kaunti, talagang babangga na ito sa lambat. At yun, at sumisid na si kuya para isabit yung lambat doon sa ilalim. So ako naman mga kasuper ay susundan ko siya. Kapag kapusin siya ng hangin, mayroong papalit sa ilalim. Kasi hindi basta-basta po mga kasuper na maghila ng lambat. Kapag bumitaw ka ng pirsa sa ilalim, talagang madali kang maubusan ng hangin. So kailangan, kaya pag ganyang mga pagkakataon, so alam mo na kung ano yung gagawin mo. Dapat mong sundan at isabit sa bato, tapos idikit siya sa isang lambat. Nang sa ganon, kung sakasakali man na pumalag yung isda, at least nakasara, hindi siya makadaan. Pero pag open yan, may posibilidad siya na dadaan, makawala yung isda. Wala namang problema kasi may lambat dyan sa likod, ngunit sayang lang naman ng oras kasi paulit-ulit ka sa paghuli. At ito mga kasuper, ito po yung huli natin na ikot sa loob ng lambat, ngunit mayroong nakawala. Pero dahil may lambat sa likod, doon na siya nakabangga. Ayan, kung tingnan nyo mga kasuper, ang lambat ay hindi nakasabit yan sa mga bato, tiyak na aangatin niya. Kaya kailangan isabit mo para kung sakaling bumangga ay hindi niya maangat ang lambat, para hindi siya makadaan sa ilalim. At ito mga kasuper, at bumangga na yung isda, nasa lambat na sila. At sumisid ako para mag silpi mga kasuper, tapos iikutin natin kung gaano karami yung tuloy. Ayan o, yung iba buhay pa. So yung iba niyan mga kasuper mamaya ay talagang maglaglagan yan. Kaya mayroon nga sa atin nag-aasabi na gumagamit tayo ng dilamita. So ayan, titingnan nyo mga kasuper kung totoo nga ba na gumagamit tayo ng dilamita. Dahil natural lang sa tulingan mga kasuper na kapag bumangga na yan, lalo na't kung sa pisngi lang or bibig yung
sa labi yung sumabit yung lambat dahil hindi malaki yung mata. So natural na kapag nagalaw mo yan, halimbawa naghihila ka ng lambat or dahil sa agos, may posibilidad na mahulog yan sa malaglag sa lambat. Kaya tingnan nyo mabuti yung video. Huwag natin sabihin na gumagamit tayo ng illegal na dilamita. So bawal po yan mga kasupir. Kaya yan, kung makikita nyo, ayan, may lambat na. Talagang hinuhuli namin yan sa pamamaraan na hindi bawal, gaya nitong lambat. So buwis buhay tayo para sa pagsisid na wala tayong ginagamit na illegal at hindi tayo makapinsala sa ating kalikasan. Hindi nga tayo gumagamit ng kompresor, dilamita pa. O tingnan nyo mga kasupir, mayroon tayong napulot na isa. O ayan o, medyo buhay pa pero hindi na siya makatakbo kasi nga sa sobrang bangga na yan sa lambat, naubos na yung lakas niya. May gabulik ka na ton. Ang taga si Bato. Ayan o. Subscribe mo para makita ko din mo para kita niyo para mga isda lang ko. Ay napakali dapat siya ako ang karni. Ano yung Diyos no? Mahina. Kaway sa mga taga si Bato. Yan. Shout out sa mga taga si Bato na tumulong sa amin. Hindi kami sa laot, Bisambo. Shout out din nga pala sa mga taga Sibato Island na mangingisda, lalong-lalo na po sa tumulong sa amin. Maraming salamat po sa inyo sa pagtulong nyo para mas madali po namin mahuli yung isdang tulingan. At ito mga kasuper, at sumisid ako para kukunin yung sabit, ngunit mayroon tayong nakita na isang nalaglag sa lambat, tapos nagdiretso na lang ako para pulutin yung ibang nalaglag. Ayan o, klarong klaro mga kasupir na lambat yung ginagamit natin. Sana sa mga nanonood sa atin ay suriin muna natin yung video kung totoo nga ba na tayo ay gumagamit ng dilamita or lambat lang. Kasi dito sa amin sa isla ng Boracay at doon sa bayan ng Kaluya ay pinagbabawal po talaga yung mga paggamit ng illegal fishing. So ngayon, sana makikita ninyo kung gaano kahirap na sumisid para lang makahuli tayo ng isda at sa araw-araw na bilad sa init para maghintay na mayroong lumabas na kawan ng tulingan. At ito nga mga kasupir, at nagsimula tayo na magbatak na lambat. Halos lahat na ng tulingan ay bumangga na sa lambat at tinatanggal na namin para i-karga sa bangka. Halos alas 11 na ng tanghali. Medyo gutom na tayo kaya madaliin natin para matapos na yung trabaho natin at nang makapagtanghalian tayo. Ayan, at mayroon na namang nalaglag kaya pulutin natin at diretso na lang tayo sa pagkuha ng sabit para continue yung paghila ng lambat doon sa itaas. Kasi ayan, may mga sabit kasi. Kung halimbawa kasi na hindi natin yan kukunin yung sabit at ihilahin lang sa taas, dalawa lang ang mangyayari. Kung hindi masira yung corals, yung lambat ang masisira. Kaya dapat mayroong sumisisid na tagapag tanggal ng sabit sa ilalim para safe po yung lambat at saka safe naman yung corals natin. Kasi pinagbabawal din na magsira ng corals. Karya ka turo na gali. Sinira na tagil bel. Sinira na. 1.6 lang po. 8 tulingan. Malas ulit. Malas ulit. Sayang to, no?
Okay. 4. Ito. Jumbo na lagi. At yun mga kasupir, at pag-ahon ko, nakaramdam po ako ng medyo lamig ng konti, kaya umakyat na lang muna ako at nagpahinga ng konti. At ito, nagahugot ng isda. Ayan, shout out sa mga taga-Sibato, sila po yung tumutulong. Ang sipag po nila mga kasupir, kaya shout out sa inyo mga idol. At pagbalik ko mga kasupir, nakita ko yung isang tatay na sumisisid. Tapos tinanong ko siya kung ilang taon na. Sabi niya sa akin 55 years old na daw. Tapos sumisisid pa. Grabe mga kasupir. Proud mangingisda talaga. Kung sabagay si tatay 66 years old na, sumisisid pa rin na. Sige, shout out. Shout out ron. Ako zero, jaga protakalan tadi may cross. Ay. Pare, dire ro pala pare. Wala shout out sa mga gasabo dito sa Bujawis. Bujawis ang Sibato. May murat na mga pobre. Musa din ano ha? Ayan ang uli.
tayo umaga. Batak. Lambat. At yun mga super, tapos na tayo sa pagbatak. Tapos naikarga na natin yung isda sa bangka. Ngunit mayroon pa tayong isang lambat na dapat natin na ikarga sa bangka. Yung unang lubid na lambat na hinulog natin sa loob kanina para ma-secure natin yung isda na hindi makawala, kasi nylon lang yung nakakulong, tapos pinalitan lang natin ng lubid. Pagkatapos natin na mabatak yun, uuwi na tayo mga kasuper. At ito mga kasuper, at magbatak na naman tayo ng isang lambat. So ito na lang yung lambat na natitira. Pag matapos ito, uuwi na tayo kasi gutom na. Ikaw dyan tayo sa kwan tayo. Sa kalat pala. Ikaw ano yan? Yabla o sa lubid. Ikaw sa lubid. Ha? Dito. Kalau sa ilo des piyak. Na tayo. At yun mga kasuper, at uuwi na kami. So maraming salamat po sa mga tumulong sa ating mga kapwa mangingisda. Salamat sa inyo mga idol. Maraming salamat. Bahala lang sila ito magtawag ng ito Yan mga kasupir, at uuwi na tayo. Nasa 200 piraso yung huli namin. So mauna tayong mauwi kasi gutom na. Ito yung unang vlog natin na nakakulong tayo ng tulingan. Nakasama tayo sa pagkulong.
Ayan, at dito na tayo. Grabe. Medyo malakas dito. Ha? Diyan lang ho, likado to sa nga pango, malastra. Medyo kalmada ito ng konti mga kasuper. Ikumpara natin sa kahapon pagdating namin. Medyo maalon-alon ng konti. Pero ngayon, ayan o, medyo pa na. Doon si tatay na iwan. Mayroon din palang buhangin dito. Sa tuwing abagat pala mga kasuper, halos bato-bato dito. Walang buhangin kasi nandun yung buhangin dati. Ngayon nag-amihan, pumunta na dito. Yan, ito yung lugar namin. Dito sa Kaluya Antique. Masanag baybay. Ayan o. Medyo maglakad pa tayo ng 1 minuto punta doon sa bahay nila nanay. Oh. Guys daw. Ay, ang layo naman din natin marinig. Grabe. Walang problema sa panggatong dito. At saka panggata. Ang dami nyog oh. Tiyog na teman ako. Ayos. Nandito na ako mga kasuper sa bahay ni nanay. Doon banda sa may church nila. Ang sipag talaga ng misis ko. Tapos si misis naglilinis. Ang sipag talaga niya. Tapos pinutusan ko siya na kukuha na. Dami kasing kalat. Halos kasi halos isang taon na hindi nakabalikan. 6 months. Anim na buwan na talaga na nakabalikan, kaya ang dami talagang basura, tapos yung mga trapal niya ay talagang nasira. At yun, at kumain tayo kasi gutom na, halos magalas 12 na mga kasuper. Tapos ito yung pamangkin ko, na 2 pamangkin ko na ubod ng kulit. At yung ulam natin ay tulingan na adobo. Kaya tayo na mga kasuper at mananghalian tayo kasi gutom. Sobrang pagod talaga. Kangkay? Ha? Punto ko na yung pulit sa mga pala. Bago no? Magbantay. Sabi ka? Sabi, oh. Masulpi, tamin tatay ako. At sa ating mga silent viewers at sa ating mga subscribers, maraming salamat po sa patuloy niyong suporta. At kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Pindutin nyo po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking video na i-upload. Bye bye!